Anyway, punta ngayon tayo dito sa isa pang mayaman. Oo, yung hindi lumalaban ng patas, guys. Ay, gusto ko yung root beer. Ayoko lang ng two-tone na Rolex kasi ang baba na resale value. Anyway, tama na, usapang relo. Hindi, ganito gawin natin. Ganito gawin natin, ha? One time, magla-live ako. Pag-usapan lang natin yung mga relo ng politiko. Pero hindi dito sa channel. Baka sa ano ko na lang. Baka sa sarili kong Facebook page na lang. Okay ba yung ganon? Okay ba yung ganon? Kasi feeling ko maraming mga mahilig sa relo dito eh. Sa channel ko eh. Feeling ko eh. Feeling ko maraming mahilig sa relo dito. Feeling ko lang. Hindi lang ako. So sa Facebook page ko na lang. Yung sarili kong Facebook page ha. Wag dito. Kasi magugulo yung topic natin guys. Pero gusto ko yung usapan na yan. Ha? Okay. Sige, game. Game. Dito na tayo ngayon kay Mabanta. Oo. Punta ngayon tayo dito kay Mabanta. Ito kasi, di ba, kahapon hindi pa tayo sigurado eh. Guys. Oo. Pero ngayon, sure na. At matindi to si Mabanta. Nakuha pang tumawa, nakuha pang ngumiti. Ito yung ito yung matatawag mong makapal ang muka. Oo. Ito talaga mga babayan. He is really the personification of tigas muka. Oy, si DP andito. Shoutout kay DP. Hindi rin siya mail. Okay lang yun, Brad. Mahihilig ka rin. Anyway. Oo. Nagkakagulo mga DDS vloggers. Bakit? Ba't sila nagkakagulo? Eh, kaibigan nila yan. Ba't sila nagkakagulo, guys? Oo. Ba't sila nagkakagulo? Eh, kaibigan nila. Tulungan nila yung kaibigan nila. Oo. Diyos ko. Kanina pala, by the way, alam nyo, feeling ko may news blackout dito ah. Feeling ko may news blackout dito kay Mabanta. Alam nyo kung bakit? Kanina, nag-post si Bilyonaryo. Meron siyang pinost tungkol kay Mabanta. Nagklase lang ako. Pagkatapos ng klase ko, wala na yung post. News blackout, guys. News blackout. Siraulo din to si Bilyonaryo eh. Totoo lang. Siraulo din to si Bilyonaryo. So kahapon, hindi ko nga na-save Ken Reyes eh. Hindi ko na-save eh. Oo, pero binura ni Bilyonaryo. Nakakainis. But anyway, balikan natin si Mabanta. So ito kasi mga babayan, so alam na nga natin kahapon, na-vlog na natin to kahapon actually, na inaresto nga si Mabanta. Naresto, di ba? Dahil i-extort niya si Martin Romualdez. I-extort niya. Tigas ng mukha, una ko pang ngumiti. Nakuha pang ngumiti. Ang tigas ng mukha, guys. Ibang level. Alam nyo yung mga, ewan ko. Alam nyo, kapag ako yung ganyan, kapag ako yung umabot sa ganyan level, guys, hindi nyo na ako makikitaan ng mukha. No joke. Isa ako dun sa mga tao na nakatakip ng good morning towel. Di ba yung mga nahuhuli? Yung mga nahuhuli dyan sa kanto-kanto, yung mga snatcher. Yung kapag nahuli may good morning towel. Isa ako dun. Kasi mga babayan, hindi ang labo eh. Ibang level ng tigas ng mukha ang kailangan mo para magawa mo yun. Totoo. No joke. Baka yung mukha ko ganyan, gato sa dulo, yung parang yan si kuya na yan.
Yan, nakatago. Baka ganyan ang mukha ko. Hindi nyo makikita. Hindi ako gaganto, guys. Naangiti pa, nakatingin pa sa camera, tigas ng mukha. Di ba? Tigas ng mukha. But anyway, eto ngayon mga babayan. Bago natin puntahan yung kung paano niya binisto yung kanyang sarili. Binisto niya kasi yung sarili niya, guys eh. Binisto na niya yung sarili niya. Ang unang umisyu, mga babayan, ay itong si Harry Roque. Yan. Si Harry Roque yung unang umisyu. Yan, no? Nagpakita siya ng mga ganyang picture. Diba? 2019. Tagal na niyan. 2019. Things change. Eto. Birthday daw ni Franco Mabanta sa bahay ni PBBM, etc. etc. Ganyan. May ganyan drama. Okay. So, walang problema yan. Alam nyo, mga babayan, wag ho natin i-deny na posibleng nagkaroon ng ganitong klaseng tawag dito. I don't want to say relationship. Pero yeah, for lack of a better term, nagkaroon sila ng business relationship noong unang panahon. Bakit? Kasi totoo naman eh. Kinuha naman talaga siyang handler ng kanyang social media. Ni PBBM. Wala problema dun. Okay lang yun. Picture lang naman eh. Oo. At saka private citizen si PBBM yan. At saka nung panahon na yan, mga kababayan, wala pang peanut butter something. Oo. Wala pa. Hindi naman natin alam kung addict na siya noon or whatever. We don't know. Wala pa nga unit team yan eh. Wala akong masama doon. Wala akong masama. 2018 pa to. Marami pa tayong hindi alam. Noong 2018, mga babayan, sumusuporta pa ako kay Digong. Di ba? Noong 2018, sumusuporta pa ako kay Digong. Does it mean it is still true today? No. No, it's not. It's no longer true. Siguro, noong 2018, 90% ng mga viewers ko dito, Duterte supporter pa. Pero nandito pa rin kayo. Duterte supporter pa rin ba kayo? Sige, press 1 kung hindi na kayo Duterte supporter. Kung hindi pinutin niyo yung 1 kung hindi na kayo Duterte supporter dyan sa chatroom. Sige. Press 1 kung hindi na kayo Duterte supporter. Hindi na, as in hindi na. Di ba? Ang dami. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, mga kababayan, people change. Relationships change. So, noong 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, so what kung nandyan si Franco Mabanta? So what? Wala pang PBBM yan. Wala pang tawag dito? Peanut butter something. Wala pang away ang Digong at ang Duterte tsaka Marcos. Walang issue eh. Di ba? So, sa akin, itong pinopost na to ni Harry Roque, nagpapakita lamang ng kanyang lantaran ng kabobohan, guys. Hindi porke abogado ka, ibig sabihin, matalino ka na. Example natin to si Harry Roque. Hindi lahat ng abogado mahusay. Case in point, si Harry Roque. Pero iba na ang kwentuhan ngayon. Kaya nga sinabi ng palasyo, hindi sila friends. They're not friends. Oo. Ito nga yung sinabi ni Yusek Clerio. Juan Palacio dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Si Harry Roque nangungulangot po. Bakit may ganyan? Nangungulangot po si Harry Roque sa likod. Oh. Ayan, oh. Nasa sa likod ni Mabanta. Oh. So kung ibig sabihin, so ngayon Harry Roque, itatanggi mo? Itatanggi mo na kasama nyo sa political campaign nyo si Franco Mabanta? Tatanggi mo. Ayan, nangungulangot ka pa sa likod, oh. At saka alam nyo, itong si Franco Mabanta, may post siya tungkol kay Harry Roque. Friends daw sila, guys. Friends daw sila. Brother pa nga ang tawag niya. Brother. Di ba dapat sister? Oo. Dapat sis. Sis! Oo. Wait, hanapin ko. Kakakita ko lang kanina eh. Sana ba? Franco. Huwag siya magsinungaling. Kasi sila yung totoong friends. Oo. Sana yun? Wait lang ha. Ang tagal. Sana yun? Ayan oh. 2020. Baka talagang baka gusto niyang ipaliwanag to. Kasi kung gusto lang niya pagkabitin na magkarelasyon o magkaibigan si Franco Mabanta at si PBBM, baka mas close pa sila. Oh. Ang matindi dito, mga kababayan, our good friend, Harry Roque. Magkaibigan pala talaga kayo, Harry Roque. Good friends pala kayo eh, Harry Roque. Good friends daw sila. Oh. Marami pa yan. Ito pa isa. 2018. Malacanang mismo. Malacanang mismo to, guys, ha? Malacanang mismo to. Ano na, Harry Roque? Ayan ka sa likod, oh. At mukhang close na close sila ni Digong. 2018. Tapos, itong malala. Magkatabi pa raw sila natulog ni Baste. Basahin nyo. Hindi sa akin galing yan. Galing yan kay Franco Mabanta. Ayan, oh. His son slept over last weekend and we shared a bed.
Hindi galing sa akin yan. Galing yan mismo kay Franco Mabanta. Ayan o. Brokbakan. Baste, wanna know something about my dad that no one else does? Of course, sabi ni Franco. Baste, the one thing he's always wanted more than anything is to die and die a hero. Sabi ni Franco, beautiful. Ay, Diyos ko, my goodness. Oh, Hari Roque, baka gusto mo ring ipaliwanag to. Oh, bahalang naman. Kasi ang dami niyang kinalkal kay PBBM at saka kay ano eh. Tsaka kay Franco Mabanta eh. Ano to? Harry Roque. Nice to see you again. It's our second time to meet each other. Nice to meet you, and I'm so happy you're Franco. Yes. I'm so happy that you're the person doing this Facebook Live with me. Well, the honor I'm happy you're Franco. Lagi niya talaga. Umbading ka talaga. Di ba? Sagarin natin. Baka sabihin ng mga DDS, 2018 pa yan eh. Bla, 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 bla. O sige, sagarin natin. O, ito pa. Pag ako, 2021, guys. Bago mag-eleksyon, nasa Office of the President si Franco Mabanta kasama ni Harry Roque. Magsalita ka ngayon, Harry Roque. Ayan, oh. So, gaano kayo ka-close? Hindi naman holding hands. Hindi naman holding hands. So, gaano kayo ka-close? Diba? Kasi mukhang concerned itong si Franco Mabanta kay Harry Roque. As in sobra. Meron pa siya isa pang picture. Ito video naman nung sumasayaw si Harry Roque. Oo. Ngayon ito ang paliwanag mo, Harry Roque. Oh. Si Franco Mabanta nag-post niyan. Ayan o, Franco Mabanta. Di ba? Tuwan-tuwa siya nakikita kang sumasayaw, Harry Roque. Tuwan-tuwa si Franco Mabanta nakikita kang sumasayaw. Oh. Lang yung mukha yan, no? So alam nyo mga kababayan, ako walang problema sa akin sabihin nila na kinuha ni PBBM na maging social media director, at least trabaho. Diba? Nangyari naman talaga eh. Pero wag nila itanggi na close sila ni Franco Mabanta. In fact, tabi pang nagtulog, natulog pang magkatabi si Mabanta at saka si Baste. Si Mabanta mismo nagsabi. Di ba? Ganun kayo ka-close. Ganun ka-close si Franco Mabanta sa mga Duterte. Yung anak, katabi matulog. Si Baste mismo, si Baste Duterte, yung pinakamaanga sa kanilang lahat, katabing matulog si Franco Mabanta. So, tigilan ako. Gusto nyo na mas recent?
Paano natin masasabi na DDS na tong si Franco Mabanta? Na DDS talaga si Franco Mabanta. Kinasal si Franco Mabanta recently. Oh, sino mga guest sa wedding? Sige. Sino mga guest? May pro-admin ba dyan? Maliban kay Angara. Maliban kay Angara. Siya lang ang kabsek na nandyan. Oh. So ano? Mga DDS, nahirapan kayo pagtanggol? Kasal to ni Mabanta Galing to kay Orion. At Franco and Victoria Mabanta's wedding. Tapos, ipapahid ni Harry Roque kay PBBM yung kalokohan ni Mabanta. Ayan yung tropa nyo. Si Angara lang ang hindi DDS dito eh. O baka closet DDS, hindi natin alam. Di ba? Tapos ito yung nakakagulat mga kababayan. Medyo ito yung sasabihin nila, ito yung kinukwento ko kahapon eh. Kasi di ba kinakalat ng mga DDS na tao daw ni BBBM si Franco Mabanta. Tingnan nyo. December 21, 2025. Sinong sumulat nito? Ang haba nito guys, napakawalang kwentang sulat, pero napakahaba. Ayan Franco Mabanta. FM, Franco Mabanta. Anong sabi niya? Nag-apologize siya kay PBBM. Kasi ini-interview niya si Rowena Guanzon. Ngayon, sa interview niya kay Rowena Guanzon, kung ano-ano daw ang sinabi ni Rowena Guanzon tungkol sa kanya. Inunahan niya yung chismis. Sounds familiar? Sounds familiar? Tapos may sulat siya ngayon. Franco here, long time. Open letter from PGMN ownership. Hindi niya maitatanggi si Franco to. Mabanta. Wait. Wait lang guys. Kakapasok lang na balita. alam niyo ito yung gusto ko sa live eh. Very, very impromptu. Ay, naka. Just come, Santa Maria. Santissima Santa Maria. Oo. Diyos ko, Santissima Santa Maria. Okay. Si Kiko Barsaga. Nasa kasal din ni Franco Mabanta. Ayan Kiko Barsaga.
Kita ba? Para lumalabo. Oop. Anyway, ayan, Kiko Barsaga. Nasa kasal ni Mabanta. Okay. Kiko Barsaga yan ha. Tapos, paano niya sasabihin hindi siya DDS? Ninang niya to sa kasal. Ninang niya sa kasal yung hayop na yan. Oh. Ayan oh. Oh. Magkakasama silang lahat oh. Sa kasal. Huwag niya itanggi. Oh. Ayan oh. Magkakasama silang lahat sa kasal. Ang napakita ko sa inyo yung kay yung kay Orion. Pero it seems mas marami pa palang nag-post. So paano mo ikakabit kay PBBM na sila yung magkaibigan? Alam nyo mga kababayan, kung magkaibigan nga sila, bakit hindi niya inimbita sa kasal si PBBM? At bakit nagsulat siya ng open letter na ganito? Ba't siya nagsulat ng ganitong open letter? Sabi niya, Franco here, long time. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, hindi na sila nagkikita. Matagal na eh. Ito, I'm writing this with uneasiness and discomfort or Rowena Guanzon PGMN episode, blah, 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 etc., etc. Our close common friend, Mayor Isko, blah, 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 etc. Ang haba niyan. Napakaraming Pero, ito lang. Kasi sa sulat na to, parang nilulusot niya na hindi siya DDS, hindi siya bias, neutral lang daw siya, etc., etc. Kaya niya pinagpo-post diyan kung sino-sino mga pangalan na yan nandyan. Okay. Ngayon, tignan niyo yung pinakahuli ha. Lampasan na sa pinakahuli. Okay. Okay. Not a big fan of the last 3.5 years. But on a personal level, I will always see myself as your friend. Hindi kayo friends. Sinabi na. Pero alam niyo mga kababayan, feeling ko, itong open letter na to, extortion din to eh. Extortion lang din yan. Sasabihin lang niya, meron ako ditong interview galing kay Rowena Guanzon, masisira ka dito. Blah, 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 blah. Masisira ka dito. Sana baka gusto mong pag-isipan. Diba? Extortion din to. Baka hindi pinansin ni PBBM kaya natuluyan yung video. Diba? Anyway, so ngayon na-establish na natin na si Franco Mabanta ay DDS talaga. So wala nang question dyan.